Mommy, Daddy, narito na ang inyong munting prinsesa. Wow! Ang ganda niya! Sa palagay ko, gutom siya. Bibigyan ko siya ng pagkain kasi umiiyak siya. Huwag! Bakit hindi ko siya maaaring pakainin? Hindi maaring pakainin ang isang sanggol kung wala pa itong 6 na buwan dahil ang kanyang digestive system ay hindi pa ganap na handa para sa solidong pagkain. Sa unang 6 na buwan ng buhay, gatas ng ina o formula milk lamang ang dapat ibigay sa sanggol dahil ito ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon at proteksyon laban sa impeksyon. Ang maagang pagpapakain ng solidong pagkain ay maaaring magdulot ng mga problema sa pagtunaw, allergy at posibleng pagkasakal. Bukod dito, ang maagang pagpapakain ay maaaring makaapekto sa tamang paglaki at pag-unlad ng bata. Kaya naman, mahalagang sundin ang rekomendasyon ng mga eksperto na maghintay hanggang umabot ang sanggol sa 6 na buwan bago ipakilala ang solidong pagkain. Para sa mas malalim mong pag-unawa, halika't sabay nating tuklasin ang kamanghamanghang mundo ng pagpapasuso. Ang pagpapasuso ay hindi lamang isang paraan ng pagpapakain, kundi isa sa pinakamahalagang anyo ng pagmamahal, nutrisyon at proteksyon na maibibigay ng isang ina sa kanyang sanggol. Ang gatas ng ina ay isang likas at perpektong formula na espesyal na nilikha para sa paglaki at pag-unlad ng sanggol. Ngunit ano nga ba ang taglay nito? Sa pagsisimula ng pagsuso ng sanggol sa dibdib, naisasali ng paggalaw sa mga ugat ng utong at areola na nagbibigay ng senyales sa utak. Sa loob ng mga suso, may maliliit na kumpol ng butil-butil na tisyo na tinatawag na alveoli. Sa bawat alveoli, may mga natatanging selula na tinatawag na secretory cells o alveolar cells. Ang mga ito ay responsable sa paggawa at pagpapalabas ng mga sangkap ng gatas, kabilang ang protina, taba, lactose, at mga panlaban sa impeksyon. Kapag sumuso ang sanggol at naipasigla ang utong, ang pituitary gland sa utak ay naglalabas ng hormone na oxytocin. Ang oxytocin na ito ang nag-uudyok sa letdown reflex na tinatawag ding milk ejection reflex. Ang reflex na ito ay nagpapakilos sa mga kalamnan sa paligid ng alveoli upang lumakas ang pagdaloy ng gatas papunta sa milk ducts at palabas sa utong. Ang produksyon ng gatas ng ina ay nakadepende sa pangangailangan ng sanggol. Mas madalas at epektibo siyang sumususo, mas maraming gatas ang nagagawa. Kapag ganap na nauubos ang gatas sa dibdib tuwing pagpapasuso, ito ay nagsasabi sa katawan na lumikha pa ng mas maraming gatas. Ang mga benepisyo ng pagpapasuso para sa ina at sanggol. Para sa sanggol, ang pagpapasuso ay nagbibigay ng tamang balanse ng mahahalagang sustansya na kailangan sa paglaki at pag-unlad. Naglalaman ng mga antibody na nagpapalakas sa immune system na tumutulong labanan ang mga impeksyon at sakit. Nagpapababa ng panganib ng hika, alergy, colic, labis na katabaan at pagtatae, pati na rin ng ilang impeksyon sa tainga at baga. Nagbibigay ng sustansyang madaling matunaw, kaya mas madali para sa sanggol na tunawin at gamitin ito sa kanyang paglaki. Mga benepisyo ng pagpapasuso para sa ina, nagbibigay ng isang maginhawa, masustansya at matipid na paraan ng pagpapakain sa sanggol. Tumutulong sa pagbawas ng labis na timbang ng ina, na karaniwang napapansin sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan pagkatapos manganak. Tumutulong sa pag-urong ng matris matapos ang panganganak. Pinapalakas ang ugnayan sa pagitan ng ina at sanggol. Mga suliranin at solusyon sa pagpapasuso pagkapuno ng gatas o engorgement.
Nangyayari ang pagkapuno ng gatas kapag sobrang napupuno, namamaga at masakit ang mga suso, kaya't nagiging mahirap para sa sanggol ang pagsuso. Maaari itong maging hindi komportable para sa ina at nakakabahala para sa sanggol. Solusyon, upang maibsan ang pagkapuno ng gatas, maaaring pisilin ng kaunti ang gatas gamit ang kamay o breast pump bago magpasuso upang lumambot ang areola. Ang paglalagay ng mainit na pumento bago magpasuso ay nakakatulong sa daloy ng gatas, habang ang malamig na pumento pagkatapos ng pagpapasuso ay maaring magpabawas ng pamamaga at pananakit. Kakulangan sa gatas o low milk supply. Ang ilang ina ay maaring mahirapang makapag-produce ng sapat na gatas para sa kanilang sanggol. Solusyon, ang madalas na pagpapasuso ay nakakatulong sa pagpaparami ng gatas. Ang pananatiling hydrated, pagkain ng masustansyang pagkain, at regular na skin-to-skin contact sa sanggol ay maaari ring makatulong upang mapataas ang supply ng gatas. Mastitis o impeksyon sa suso. Ang mastitis ay isang masakit na impeksyon sa suso na nagdudulot ng pamamaga, pamumula at sintomas na parang trangkaso. Solusyon, ipagpatuloy ang pagpapasuso upang matulungan ang paglabas ng gatas sa suso. Ang paglalagay ng mainit na pumento, sapat na pahinga, at pag-inom ng niresetang antibiotics kung kinakailangan ay maaaring makatulong sa paggaling, basag o masakit na utong. Ang pananakit, pagpitak o pagdurugo ng utong ay maaaring sanhi ng maling posisyon ng sanggol habang sumususo o labis na alitan. Solusyon, siguraduhing tama ang pagkakadikit ng sanggol sa dibdib, gumamit ng lanolin cream at hayaang matuyo sa hangin ang utong pagkatapos magpasuso. Iwasan ang paggamit ng matatapang na sabon o produktong may alkohol. Baradong daan ng gatas. Ang pagbabara ng daluyan ng gatas ay maaaring magdulot ng pananakit at pamamaga sa isang bahagi ng dibdib. Solusyon, magpasuso ng madalas, dahan-dahang imasahe ang apektadong bahagi at gumamit ng mainit na pumento upang makatulong sa pagdaloy ng gatas. Pagtanggi ng sanggol sa pagpapasuso, nursing strike. Maaaring biglang tumanggi ang sanggol sa pagpapasuso dahil sa stress, sakit o pagbabago sa nakasanayang gawain. Solusyon, maging mapagpasensya, subukan ang skin-to-skin contact, ialok ang dibdib kapag inaantok ang sanggol, at suriin kung may pananakit sa gilagid dahil sa pagngingipin o impeksyon sa tenga na maaring nagdudulot ng discomfort. Mabilis na daloy ng gatas, overactive letdown. Ang mabilis na daloy ng gatas ay maaring maging sanhi ng paghihirap ng sanggol sa pagdede na maaring humantong sa pag-ubo o pagsamid. Solusyon, magpiga ng kaunting gatas bago pasusuhin ang sanggol, magpasuso sa nakahigang posisyon o magpahinga sa pagitan ng pagpapasuso upang makatulong sa pagkontrol ng daloy ng gatas. Baligtad o patag na utong. Maaring mahirapan ang ilang sanggol sa pagsuso dahil sa hugis ng utong ng ina. Solusyon, gumamit ng nipple shield, breast pump o mga pamamaraan ng pagpapasigla upang lumabas ang utong bago magpasuso upang mapadali ang pagsuso ng sanggol. Suliranin sa pagsuso. Ang maling pagkakadede ay maaring magdulot ng hindi epektibong pagpapakain at pananakit ng utong. Solusyon, siguraduhing tama ang posisyon ng sanggol na dapat niyang masakop ang karamihan ng areola at hindi lamang ang utong. Kung kinakailangan, humingi ng gabay mula sa isang lactation consultant. There are 4 basic positions for breastfeeding. Cradle position, sideline or side-lying, cross-cradle, and football position. The baby is born with the instinct to turn to the nipple with its mouth open and suck. But to activate this instinct, it is important that the mother gently press the nipple down below the baby's nose towards the lips. When the baby opens his mouth,
The nipple should be placed against the palate and the baby brought closer to the breast. It may take a while for your baby to get used to placing his mouth around the nipple or latching on, but when he has done so, his little mouth will cover the nipple and the areola, which is the dark area around the nipple. And his lips will also cover the nipple. They will flex outward and their nose will touch the chest. While feeding, soft sucking sounds will be heard along with swallowing. And what is recommended is that the mother allows the baby to suck as long as he wants. Many newborns feed between 8 and 12 times a day. Experts recommend exclusively offering breast milk for up to 6 months, and then introducing complementary foods to the supply of breast milk for up to 2 years, or strictly adhering to what is suggested by the pediatrician. Encouragement for mothers. Remember, breastfeeding is a skill that takes time. Seek help when needed and never hesitate to ask for support. Joining a breastfeeding support group can provide encouragement and shared experiences. Together, we can make a difference. Share this message, support a mother, and help build a healthier future, one baby at a time.